Breaking news mga kababayan, ako po, eto na. Kilalanin natin si Madriaga. Ano ba talaga ang tunay na pagkatao nito na sinasabi nila na naging bodyguard ni Sara Duterte, na nagpapakilala naman na miyembro ng isang respetadong reliyon, pero ito pala'y matagal ng tiwalag. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin sino ba talaga ito. 'Di ba, bata ni Trillanes ito, bata ni De Lima. Pakinggan po natin. Mabubuljak si Trillanes dito, mga kababayan. Ito po. Natin tungkol dito sa kaso na to ni Madriaga. Banat Bay. Oo nga, dito makikita mo talaga na medyo parang may tama ito si si Madriaga. Hindi lang may tama sa utak, may tama rin kay VP Sara eh. Oo nga. Obsessed, ano? Obsessed. Antindi. Ako hindi ko parang aside from tama din naman na con artist, pero yung imagination mo na ikaw sasabihin mo nagtuturo ka, sasabihin mo na ikaw ay malapit kay VP Sara. May topak lang ang Mukha pa lang nito, mukhang abnormal na eh. Oo, alam mo sino mangusin to eh. Alam mo sino mas abnoy? O sino mas baliw? Yung naniniwala dito. Correct. Yun ang pinaka may tama talaga sa utak. Hindi kasi yung mga naniniwala diyan anti-Duterte lang talaga. Talagang bulag lang. Naghahanap sila ng something na ibabato. So kahit hindi na hindi credible ang Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Sinasabi pa nila may relasyon si Madriaga at Sara Duterte, yung mga vlogger na tanga, mga vlogger na bayaran, mga vlogger na bangagista. Talaga pagka anti-Duterte ka, ipapanig ka dito sa ugok na ito, mga kababayan ko. Mukha pa lang hindi na mapagkakatiwalaan. Pakinggan pa natin. Pangit ng testimony, paniniwalaan lang nila kasi galit lang sila kay Duterte. Alam mo yung mukha, oh. Alam mo, nakakainis eh. Alam mo, oh. At dito natin, alam natin yung mga binabato ng kabila, kay VP Sara Duterte. Kung makikinig ka doon at napaniwala ka, talagang tanga ka. Pero yung narinig natin kay Atty. Paulo, napakaliwanag na ginagawa talaga nilang paraan para tanggalin sa picture si VP Sara Duterte. Para wala silang kalaban sa 2028. Pero na-observe ko lang, papangit talaga ng mga anti-Duterte, no? Oo. Yung nakaraan lang, yung isa, yung gusto pa ng debate. Yung Lovely ang pangalan, pero hindi naman siya mukhang Lovely. Hindi ko masyadong pinupush yun. Parang nasusuka ako. Nahirita ako. Alam mo, pangit naman ako, pero sobrang lala naman nun. Yun talagang, kasi nakakahiyang manlait ng pangit na isang tao kung pangit ka naman. Pero yung sa kanya kasi sagad Sobrang pangit. Mas pangit siya. Yan ang problema Sobra sagad. Hindi lang pangit. Ang pangit pa ng ugali, ang pangit pa ng logic niya. Yung, alam mo, pag pangit ka na nga, talinuhan mo naman. Hindi, ang mali sa kanya, sir, nasobrahan kasi siya sa filter dun sa, sa Facebook niya. Kaya paglabas niya, nagulantang tayong lahat na, uy, ito pala yung totoong mukha nito. Hindi kami nagulat. Ikaw lang. Hindi ko siya nakikita eh. Nagandahan ka nung una, no? Hindi naman. Sabi ko Mukha kang Ano ba type mo? Taga eh. Tsaka lahat ng mga anti-Duterte, tumutugma sa mukha nila. Kung ano yung mukha, katod niya nila Torre. Tingnan mo si Torre, ang itim din ng budi, itim din, di ba? Si Granada. May pa, pero magaling mag-English. Pero magaling yung accent pala. Magaling mag-accent pero kakapanood ng kakapanood ng Peppa Pig. Bagsak sa kasi. Oo, kasi yung Jensan part pala ng Davao region. So, wala. Kamusta man yung natin, kuya? Yung kahulinan nyo, sa lokal nyo. Kamusta yung kahulinan nyo? Sa lokal nyo. Ha? Kahulina, kamusta? Okay naman. Malaki rin? Normal naman. Normal lang sa inyo? Oo, idol ko si Marcos Yung problema na yan kasi 'di ba, ito si Madriaga, Congress, ang dami ng nangyayari sa bayang Pilipinas, nagkakagera na.
Yung mga kababayan natin sa abroad, hindi pa lahat nakakabalik dito. Wala tayong food security. Napakamahal ng presyo ng gasolina, diesel. Magkano na ang litro ng diesel? 120. Oo. 130 daw yan. Oo, so alam natin na magsusunod-sunod. Ang piso, bagsak na. Pinakamataas na sa kasaysayan, pinakamababa pa lang halaga ng piso at $60 and 15 cents. 15 cents na ngayon. Mali pala, 60 pesos and 15 centavos per $1. So, ito pa rin ang inaatupag ng mga mambabatas natin. Imbis na sana, gumagawa na sila ng paraan kung papaano paplanuhin pa yung mga susunod na panahon. Kasi matagal ito itong gera na ito, mga Kaya bossing. nga, Boss Dada, sa tingin ko, baka mamatay ito si Madriaga. Grabe. Hindi, delikado. Kasi kailangan nilang pagtakpan yung balita eh. So, una, yon, pantakip balita ito si Madriaga. Pangalawa, maituturo nito yung handler. Yun yung sinabi ni ni attorney na hulog to ng Diyos dahil ito ang susi para makuha na natin yung talagang sino naglalako. Alam naman natin sino naglalako ng mga ebidensyang ganyan, kung kaninong politiko. So maituturo niya pa. Tapos mapapagbintangan pa si BP Sara. Kaya pag tiningnan mo kahit saang banda, napakadelikado ng buhay ni Madriaga. Pantakip balita, pwedeng isisi kay Sara at maituturo pa yung mastermind. Tatlo yan. Delikado siya. Buti na rin preempt nyo yan Buti na, tanong nyo rin yan. And sabi nga ni Attorney Paulo Panelo, na rin yan, ine-expect na rin nila or hindi malayong mangyari yan. O dahil sa sobrang demonyo itong nasa ngayon, na nagpapatakbo nito, kung sino man ang gumagamit dito sa ungas na ito. Di ba pwedeng mangyari yan? O, Pero alam mo, ganito katanga yung mga Alam nyo mga kababayan, totoo yan. Baka mamaya pantakip balita ito. Iko-cover up nila, ibibintang kay Sara. Hindi malayong mangyari nga talaga yan. Yan. Ini-expect na ng kampo ni Sara Duterte. Lalong-lalo na si Panelo, yung abogado niyang magaling. Ini-expect na baka may mangyaring masama dito kay Madriaga at ibintang kay Sara. Ganyan po kaitim yung budhi nila. Naku po, delikado nga si Madriaga. Sana magbagong buhay na ito. Law at saka Pink at saka yung mga loyalista. Pag kunwari lang may nangyari dito, ang pagbibintangan pa rin nila si BP Sara. Correct. Kahit nasa loob ng kulungan. Nasa loob ng custody ng gobyerno. Pero ang may kasalanan si BP Sara. Di ba nung nakaraan nga, nung nagsampan ng kaso si BP Sara, kinabukasan may balita na sasaksakin daw yan si Madriaga sa loob ng kulungan. sasaksakan ng tanga. Lumabas lang yung balita na yon after nilang mag-file ng perjury. So yung timing talaga, Timing nga. matindi. Kaya nga yung tanong ko kanina kay attorney, baka mamaya, sa sobrang obsessed nung humahawak dyan, patayin yan, tapos ibintang na naman kay BP Sara. At alam nyo kung bakit? Alam ko kikwento ko sa inyo. Pero sa vlog ko na lang. Ayun Ay, lang. patay. Tayo dyan. Yung naratibo, alam mo, ang habol nila dito yung naratibo eh. Kasi alam naman ng Congress na hindi sila mananalo sa impeachment. Ang habol nila dyan, paharapin si BP Sara para babuyin. At isa sa posibleng pwede nilang mababoy si BP Sara pag namatay si Madriaga. Dahil ibibintang eh. Yes. Ha? Kasi yung lumang nagtugil na yun, wala nang maniniwalagan, di ba? Meron. Nako. Lumang tugtugin na nga yan. Isipin nyo, nung dumalo pala si Sara, may lumalabas na may mangyayaring masama kay Madriaga. Nung nag-file ng perjury, ayun, pumutok na. Binibintang na naman kay Sara. Hala ka, mga kababayan. Sobrang itim pa naman ng budhi ng mga loyalistang ito. Binibintang lagi kay Sara Duterte lagi nasa isip. Pating 20 pesos sa bigas, naniniwala. Tangalistang bobo. Yan ang nasa komento. Anak ko naman, mga tangalista, maligo-ligo nga kayo. Sabi niya ni San Juan de Jesus, Ano? Australianis. yung mga dilaw.
Di ba? Walang maniniwala ka. Ano ka yan eh. Kaya Kung di- kapanin ko ngayon, ayun, maniniwala ko, magkalang ko sa Madriaga. Diba? Kaya dito Pero sa ano, no? papatayin ni Sara, kagaguhan yan. Wala. Walang maniniwala ka, lumang kukugin na yan. Nasa loob ka na ng kulungan ng gobyerno. Hawak ka ng no? kukul yan, mamamatay ka. Oo. Diba? Nako po. Ang lupit nun. Ano to? Hindi. Ano kami, grade 1? Grade Diba? 1 nga. At grade hindi 1. namin Buwan gusto naman. mamatay to ha. Walang ganong ano, baka iniisip nung iba dyan. Gusto nga namin buhay. Yeah. At gusto nga, nung mismong Abogado. abogado, mag-testify. Para talagang, kasi gisang-gisa siya yung mga sinasabi ng abogado, pati nito ni Madriaga, abogado ni Madriaga, tsaka si Madriaga, sabit yung sinasabi na hindi naman nagtrabaho. Pero doon sa affidavit ni Madriaga, I work. Oo, so sinabi niya, I work. Anong hindi nagtrabaho? Siya nga mismo nagsabi. Tsaka sabi nga, halatang minadali. Banat ba? Mantakin mo, pati pangalan na ginamit niya dito sa kanyang affidavit. Mali. 2 beses daw na nandoon yung pangalan niya sa affidavit. Pero mali din pareho. So doon pa lang makikita mo na talagang bara-bara ito, Banat Bay. Baka nga hindi siya ang nagsulat Pwede. Kasi may kilala akong mga ganyan Yung nasa korte, nung tinanong kung sino ang ang nagsulat, hindi nila alam. Abogado lang. Hindi, totoo yan. Yung sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, ganyan eh. Yes. Oo, ganyan. Sinabi yun, ha? Yung ano, Siya nagsabi yung ano. judge. Hindi, ano ko lang. Totoo naman yan. Oo, totoo naman yan na yung ano, yung kanilang yung kanyang testimonya, hindi niya kabisado or hindi niya tanda. Na-witness pa Diba? nga natin yung may inaabot eh. Oo, nangyayari yan. And even sa Congress ganyan din. Abutan ng abutan Oo, dyan. live sa Pero Congress. sa tingin nyo, sinong may dyan? May palabas dyan? May dalawa kasi ako naiisip Yung dalawang mahilig sa witness. Baka naman pwedeng Hoy. wag mo na sa vlog sabihin dito na. Hindi, ako nga tinatanong ko kayo May dalawang kaduda-duda dyan na mahilig sa witness. Ako, isang babaeng pag nagsalita, laging bumubulong. Pwedeng yun. Ay, yung mahalang Pilipinas. Oo. Grabe. Ayun, Sobra. Hoy, hulaan nyo ito mga kababayan. Yung mahal ang Pilipinas. Kaya tatakbong Pangulo ng Pilipinas. Nako po, mga kababayan ko, sino kaya ito? Hulaan nyo kung sino. Supalpal ito. May alaga kay mahal naman yung Ay, sobrang mahal niya ang Pilipinas. yung nagbabayad ng Pwedeng milyon ganon. sa witness. Oy, sino yan? Ay, yung hatalas? Nanay ni Tsaka, sino pa? Pwedeng yan. Sino pa? Yung nagnakaw ng tinidor. Nagnakaw ng sino tinitor? Yung nagkudita na isang araw pa lang sumuko na? Nako po. Hindi, tinatanong ko lang. Pero doon makikita mo yung yung kumbaga makikita mo yung trademark ba o pattern. Makikita mo yung pattern doon na gawa-gawang istorya. Kasi si Bicoy, kilala nyo si alias Bicoy. Yun. O hindi ba ganun din na kalaunan umamin din. Ito na lang yung alias rin Yun. At yung iba pang mga iba pang mga testigo dyan sa family. O ayan, mga kababayan ko. Kaya magkomento kayo kung sino ang mga ito. Kilalanin nyo si Madriaga. Totoo kaya ang lahat ng sinasabi nito? O pawang paninira lang para hindi makatakbo si Sara Duterte sa 2028? Sino ba ang mga may pakananang ito? Di ba sila Trillanes lang naman, sila Dilima lang naman ang gumagawa ng kwento dito, mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy, isang like naman dyan, isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Ako si Dodo. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.